Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa panguna ng 43 points, 9 rebounds, and 6 assists ni Anthony Edwards, 25 points, 7 rebounds si Julius Randle, at 16 points, 11 rebounds si Jaden McDaniels. Nakuha nga ng Minnesota Timberwolves ang 116-113 win to take a commanding 3-1 series lead kontra sa favorites and third seed Los Angeles Lakers. Ngayon nga ay hindi na exaggeration kapag sinabi natin na delikado na ang Lakers. Isang talo pa at laglag na sila at baka nga mabaliktad pa ang Lakers in 5. Well, si LeBron nga ay hindi ito ang unang pagkakataon na nalagay siya sa ganitong sitwasyon. Madami nga nakakaalala ng pangunahan niya ang comeback from down 3-1 sa NBA Finals kontra sa best regular season team Golden State Warriors noon. Ang tanong ay kayanin pa kaya ito ni LeBron ngayon? Dahil iba na nga ang sitwasyon ngayon. Halos isang dekada nang nakalipas nang gawin yun ni LeBron at ng Cleveland Cavaliers. 40 years old na nga si LeBron ngayon at dihamak na mas less athletic na din siya mga kaibigan kumpara noon. Halimaw pa din siya subalit hindi nga tulad ng noon at ang kaharap niya din ay ang gutom at gustong kunin ng kanyang trono Anthony Edwards. Sa palagay nyo ba ay magagawa pa ng Lakers na makabalik sa series na ito? Habang sa Game 4 naman ang Boston Celtics at ng Orlando Magic ay binawian nga ng Celtics ang Magic at nakuha nila ang panalo sa score na 107-98 at ng 9-point lead na yan nga ang biggest lead sa game na ito. Nanatiling dikit ang bakbakan na ito subalit sa huli ay nanaig nga ang experience ng Celtics at tuluyan na silang nagwagi sa game na ito. Si Jason Tatum ay nagtala ng 37 points, 14 rebounds, 3 assists and 3 steals. 21 points, 11 rebounds si Jaylen Brown, 19 points si Kristaps Porzingis at 18 points, 7 rebounds and 7 assists si Derrick White. Sa Magic naman ay 31 points, 7 rebounds si Paolo Banchero, subalit 12 of 32 lamang siya sa field. Isang halimbawa nga ito na hindi porket umiskor ka ng 30 points ay positibo ng ambag mo sa team. With 4 minutes remaining ay tied pa nga ang game na ito subalit lumabas nga ang pagiging batang team ng Magic. At ngayon ang Celtics ay may pagkakataon ng tapusin ang series na ito at tumabati sa second round sa kanilang bahay sa Game 5. Sa Game 4 naman ng Milwaukee Bucks at ng Indiana Pacers ay looking to tie nga the series mga kaibigan ng Bucks. Subalit first quarter pa lamang ay nagtamo ng injury si Damian Lillard at hindi na ito nakabalik pa. Hindi niya nga malagyan ng kahit konting bigat ng kanyang paa at ang mga ganitong non-contact injury nga nakakatakot mga kaibigan. Ayon kay Chris Haynes, posibleng malala ang injury na ito ni Dame Time. Ang expectations nga ay torn Achilles injury ito. Bad news nga para sa Bucks ngayong season pati na din sa susunod dahil most likely nga ay isang taon na out si Lillard. Natapos ang first half sa score na 63-50 in favor of Pacers. 14 points na si Miles Turner, 11 points si Nesmith at 10 points, 5 rebounds and 7 assists. All-around performance naman si Tyrese Haliburton. Sa second half ay pinagpatuloy lang nga ito ng Pacers at nakuha nila ang panalo sa game na ito at ngayon ay may pagkakataon na din silang tapusin ang series na ito sa Game 5 sa kanilang court.